natin sila ng maling impresyon. Di kinakausap, nilalayuan. Hindi natin alam sila pala ang mapapaunlad sa ating bayan. Sino nga ba ang pinakasikat na bading ngayon sa buong Pilipinas? Si Vice Ganda? Isang komedyante, artista. Yun naman pala eh. Pero bakit mababa at immoral pa rin ang tingin sa kanila ng iba? Tanggap na nga ba talaga sila na lipunan? Kung ang tingin mo sa kanila ay ganyan, mas lalong para sa iyo ang aknang ito. Alam mo bang posibleng sila pa ang magpaunlad sa bayan? Opo, totoo. Walang halong biro. Huwag natin maliitin ang kanilang kakayahan. Dahil tulad mo, tulad ko, tao rin sila na dapat tanggapin at irespeto. Isang halimbawa na rito si Ricky Reyes, isang dating simpleng hair cutter. Nasa na siya ngayon? May iba't ibang salon sa bansa na sa kanya pa nakapangalan. Si Joel Cruz na tinaguri ang Lord of Sense, may-ari ng kumpanya ng pabango. Si Boy Abunda, isang journalist, manager at mamamahayag, tumutulong sa mga artista ng industriya. Pero nito lang, ambassador na rin siya ng turismo ng Pilipinas. Hindi dahil sila ay nasa ikatong kasarian, ay wala na silang may tutulong sa bayan. Malay mo, dumating ang panahon na si Vice Ganda na rin ang maging Pangulo ng Pilipinas. Nakakatawa man sa simula, pero tatanungin kita, imposible ba? Okay lang. Basta hindi sila gumagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin. Okay lang na gano'n sila umarte. Basta, ayan, i-preserve lang yung dignity. Yan. Tanggap ko naman yung mga third sex kasi yun, tao din naman sila. Kailangan pa rin natin silang respect. Okay. Okay lang naman sa akin yung mga gays and bisexual as long as hindi sila naninira ng tao. Pero meron kasi mga bakla yung yung masyadong mapandain tsaka sa mga tao. Yun yung ayaw. I think I don't approve of it kasi I think it's gross, like them as couples. And then yun, bawal nga sa church. Okay lang kasi they're fun people naman. Tsaka makukulit and masarap ka kwento. Yun. Okay lang. Let's just respect them na lang and huwag natin silang lokohin. They're happy or they're in love. It doesn't matter whether they're in the same gender or not. Basta it's love. Panindigan ko sa mga homosexuals ay wala naman akong galit sa kanila pero kadiri kapag mag-cross-dress sila at maglagay sila ng makeup. I think same lang naman. Parang kaya lang din. Nakakapangitisan. I think there are people with different preferences. Nanditiri ako sa mga baklang susuot sila ng mga damit na pambabae, like leggings sila, especially naka-skirt, kasi di ba na kahit paa, yun. Yeah. Pero pagka like, girls naman, gusto ko mag-like for me actually okay lang siya. Okay lang. So parang in terms of cross-dressing, ayaw niya. Pati sa personality, pero syempre, pag naglalakad ka lang naman, hindi mo naman makikilala eh. Makikita mo siya eh. So kung nakita mo, yun. Mga tipo, okay na siya. Marami yung mga tipo friends. Mga bading naman, may 5 levels siya. Mag-level 3 na yung kaya ko i-tolerate. Can you indicate the 5 Level 1, in denial. Level 2, malapit na. Umamit. Pangatlo, umamit na, pero conscious ko na ulit. Pangapat, sabi na din. Panglima, yun na, yung nag-skirt, mga shorts na. Hanggang level 3 lang kaya ko. I think homosexuality, it comes sa genes. Like yung nag-prove daw nila ngayon, nasa family now. Like, if yung father will turn out to be gay. So, First question, naipagmamalakin niyo po bang asawa po kayo sa gantong kasarian at bakit? Oo naman. Kasi
masasabi ko naman na pagiging third sex, hindi mo dapat siya ihiya. Because anyways, number one is, I think right now, open naman na ang mga Pilipino regarding the issue and proliferation of many gay icons dito sa Pilipinas. Ang dami na. So wala man dapat ikahiya. So, even kung meron ka lang or natanggap sa sarili mo na ganun. Nirefer niyo ba yung age? High school or college? Kailan ko naramdaman, bata pa ako, I feel differently. Iba yung nararamdaman ko. So, di ba, pag bata ka, you try to discover things. Ay ako parang, hindi siya, yung nararamdaman ko, hindi normal. So, I can feel it already when I was young. So, syempre, you're going out with your friends, syempre yung sa subdivision nyo, ganyan. So, iba yung feeling. At that time, nararamdaman ko na siya. So, very young. So, itinago niyo po ba nung ngayon? Kung tinago niyo po, gano'n po siya katagal? Siguro ang mahirap because there's a period of adjustment. When nung nandun ako sa elementary high school, of course, I cannot, hindi ako pwedeng lumabas or maglantad. Kasi nga, at that time, hindi lang sa pagmayabang, decency aside, from elementary to high school, pero ang reputasyon na pinangahawakan sa school. So hindi naman pwedeng basta-basta maglalantad ka na lang. Ganun. Kasi natatakot din ako yung how about my reputation as student leader and the editor of the organ. So yun yung hindrance sa akin. It was only nung college, nung doon ko talaga fully siya, I really got out of the closet. Something like that. Paano po ito natanggap ng pamilya or friends? Kung in terms of family, I won't say na I'm totally out with my family. I'm so sure that they know because of my circle of friends. Pero, minabuti na lang namin na huwag na lang pag-usapan. Something like that. But I think they are very open naman kung sakaling nasabihin ko sa kanila. In terms of my friends, walang problema. Kasi they're very open. And I'm very lucky na yung mga kaibigan ko very understanding. Yeah. So, nagbago po ba ang naging pagtingin ng pagtrato sa iyo ng mga taong malapit po sa iyo? Kung oo po, naapektuhan ka ba po sa iba nilang pakitungo sa iyo? Or naging maganda ba o masama? Siguro yung mga friends ko, especially elementary and high school, at that time limited yung pwede ko sabihin sa kanila. Kasi hindi ko pwedeng sabihin lahat. Pero syempre natatakot nga ako na pag nalaman nila, paano nila ako hustahan. Pero nung college na, nung nagkaroon na akong lakas ng loob, sinabi ko na sa kanila and masasabi ko na mas open yung relationship namin ngayon. And mas masaya ako kasi lahat pwede mo sabihin, walang pretension. Unlike before na may parang may gap na hanggang dito ka lang, ito lang ang pwede mong sabihin. Eh ngayon, pwede ko sabihin lahat. Wala na akong pakialam sa isipin nila. So yun Lahat po sila okay dito pag-accept. Anyways, wala naman sila magagawa eh. Diba? I'm their friend. Kung ayaw nila akong magkaibigan, wala na akong magagawa doon. Diba? So, ano po yung mga naging kabutihan na tulad nito sa yung kasama sa Kabutihan in what sense? Siguro bilang sa sarili ko lang, self-acceptance. Kasi I realize how to value myself na hindi ka nagtatago. Kasi yung mahirap yung nagtatago ka, na hindi mo alam kung sino ka ba talaga. So now na accepted ko siya, mas open ako sa mga idea ng mga tao and alam ko kung saan ako lulugar sa bawat sa lahat ng aspeto ng buhay ko ay kung saan ako lulugar because of my sexuality. So, ano po masasabi niyo sa mga taong hindi matanggap o muna sa tao na kumibilang ko sa sexo? So, parang hindi nila, parang feeling nila parang may kasalanan mo, parang mali. Actually, hindi ko sila masasisi din. Kasi number one, ang bansa natin very conservative naman talaga. Kahit
doon pa. Kahit sabihin natin na we're trying to open up our senses now, hindi pa din eh. Very conservative pa rin ang tingin ng mga Pilipino, kaya hindi ko masisisi yung mga tao kung hindi ganun agad kadali yung transition ng pagtanggap. So, siguro, ang sabi ko lang, I'm hoping na time will come na matatanggap nila eventually na sa society natin, merong minority na kagaya ng mga homosexual. Sir, paano yung mga takot sila na baka sa nila kung nila? Hindi ko na sila masasisi kasi ako rin naman pinagdaanan ko yan. Natakot din ako. Kasi ang mahirap paliwanag ng third sex eh. Unless belong ka sa third sex, maintindihan mo talaga kung ano yung description namin. So maraming factors na kailangan i-consider sa paglabas. Number 1, ang sasabihin ng family mo. Number 2, ano sasabihin ng friends mo. Number 3, ano sasabihin ng mga nakapaligid sa yung tao na although siguro hindi naman kayo super magkakilala, for example, mga katrabaho mo or kaklase mo, acquaintances, ano sasabihin nila sa'yo. So iisipin mo lahat yan. So hindi ko rin sila masisisi talaga kung ayaw pa nila ngayon lumabas. Pero masasabi ko lang, huwag sila matakot kasi habang maaga, you have the chance, do it. Kasi iba yung liberation na mararamdaman mo once na you're open to it. Last question. Kung ikaw po yung masusunod, mas naisip mo po bang maging isang tuloy na lalaki? Hindi din siguro. Magiging masaya po ba kayo? Mas okay po sa inyo na hindi na? Minsan, natatanong sa sarili ko na bakit ba naging ganun? Diba? Ano kaya magiging buhay ko kung straight akong tao? Pero at the end of the day, I realize, kasi ever since ako na bata ako, ganun nararamdaman ko eh. So I just have to accept na nandito na yun. Hindi ko pwedeng puwersa yung sarili ko na hindi naman siya parang, di ba may kasabihan niya na hindi siya parang kanin na kakainin mo tapos bigla mo na lang inuluwa, something like that. So, yeah, basically, yun yung sa akin. Kung masaya lang ako, okay. Sobrang saya, lalo na ngayon, kasi nga, I'm open sa iba't ibang klase ng circle. So, siguro, I'm proud, if there is one thing na magiging proud ako, I have gay friends from various ages. So, yung mga ka-age ko, yung age 30, 40, 50 to 60s, at kahit mga 70s, meron akong friends. Kaya alam ko kung ano yung nararamdaman namin. We have a common. So, dahil na open ako, open na rin sila sa akin, masaya kami pala-pareho. Now you're the inspiration of this precious song, and I just wanna see your face light up since you put me on.